ito, hindi lamang sa yung simpleng paggamit lang. Sa larangan ng psikolohiya, tinuturing din namin ito na behavioral addiction. Placing the entire Luzon under quarantine. Sa ilalim sa community quarantine dahil sa COVID-19. Sabi niyang mahigpit na ipatutupad ang social distancing measures. Sa mundong puno ng paggamit ng teknolohiya na lalo pang pinalala ng pandemya, ay unti-unting lumiit ang ating mga mundo bunsod sa pagtaas ng oras na inilalaan natin sa harap ng ating mga screen tulad ng computer, laptops at mobile devices. Ayon sa FDA Advisory Number 2024-1713, ang karaniwang tao ay gumugugol ng humigit kumulang 6 na oras at 40 minuto bawat araw sa harap ng kanilang mga screen. Gayunpaman, sa Pilipinas, ang karaniwang oras na ginugol ng mga individual sa tapat ng kanilang mga screen ay mas mataas dahil umaabot ito sa 8 oras at 52 minuto araw-araw. Sinabi rin nila na ang paggamit ng mga gadget ay lubhang tumaas noong panahon ng pandemya dahil napilitang manatili sa loob ng kani-kanilang bahay ang mga tao. Para sa akin, umabot ng 9 to 10 hours dahil sobrang din, parang nahihiligan kong manood ng telenovela, like mga K-drama, ganun, mga short reels. Kaya parang tinatamad na akong bumangon, parang gusto ko na lang nakatutok sa screen ng cellphone ko. Hindi na ako makatutok sa mga assignments ko. Minsan may mga nakakaligtaan na ako. Sobrang unhealthy na ng habits ko. Laging puyat, kulang sa tulog, sobrang stress, dahil kaka-gadgets, gano'n. Kaya parang sobrang, yung lifestyle ko, sobrang gulo na and mga routine ko. Para sa akin, hindi ko na siya nababalance. Parang doon ako dinidepende ko na yung sarili ko sa paggamit ng gadget. Dahil siguro sa sobrang addict ko na manood ng mga K-drama at telenovela. Ayon sa UNICEF, may mga ebidensyang nagpapakita na ang mahabang oras na ginugugol natin online ay nagdudulot ng pagbaba ng kalidad ng tulog, pagtaas ng sintomas ng pagkabalisa o anxiety, hindi malusog na gawi sa pagkain o unhealthy eating habits, at pagbaba ng oras na dapat inilalaan sa paglalaro sa labas ng mga kabataan. Mula sa perspektibo ng psikolohiya, ano ang karaniwang palatandaan ng digital addiction na dapat bantayan ng mga kabataan? Sa digital addiction, or ito yung tinatawag natin na internet or kaya naman screen addiction. So, ito, hindi lamang siya yung simpleng paggamit ng device or yung technology. Okay? So, sa larangan ng psikolohiya, tinuturing din namin ito na behavioral addiction. So, kung saan yung behavioral addiction na yon, nawawalan ng control, no, yung tao sa kanyang paggamit ng gadget or kaya naman kung ano po yung device na yon. So, ito meron siyang mga negative effect, no, doon sa daily activity. Number one, yung masyado siyang abala sa paggamit ng device to the point of na kumbaga nane-neglect na yung iba niyang mga gawain. Pangalawa, no, on the aspect of mental, emotional na palatandaan, nararanasan no ng individual yung kanyang pagkabalisa or kaya naman nararamdaman niya yung matinding irritation, no. Another yung kumbaga naiinis siya, halimbawa pag kinuha yung device, naiinis na siya kaagad. Another thing is that naiinis siya kapag halimbawa walang internet connection, no? So kakikitaan din 'yon. Pangatlo, yung paggamit ng internet wherein kumbaga sa paggamit ng internet niya, tinatakasan niya na yung problema, pati yung stress sa buhay.
No? So, kakikitaan natin yun. O, yun yung mga palatandaan when it comes to the mental or emotional aspect. No? Doon naman sa behavioral. Okay? Pag sinabi natin behavioral, doon sa kilos. No? Paano natin makikita yon? Okay, number one, nagkakaroon na ng nalulus na yung control niya or kaya naman hindi na yung mapigilan, no, yung pag-scroll. Okay, pangalawa, kakikitaan din or palatandaan yung kanyang excessive satisfaction. Yung sa excessive satisfaction, makikita doon yung gaano yung habang oras na ini-spend niya sa paggamit ng gadget, no? Okay, and pangatlo, napapabayaan na yung responsibility. Kaya halimbawa, kailangan mag-aral pero hindi na siya nakakapag-aral kasi nga sobrang pag-focus dun sa paggamit ng gadget, pati yung internet usage, no? Okay, yung pinakang huli na sinabi ko na physical na palatandaan. So number one, yung palang pananakit ng mga mata, no? Kasi nga super excessive na yung niya, paggamit ng device. Minsan nakita mga mata, ng ulo, ng leeg, lalong-lalo na no, yung sleep deprivation. Yung deprivation, ibig sabihin, nakukulangan na siya sa tulog. Pangalawa, okay, yung ibang hobbies, hindi niya na nagagawa. Kaya pinakapangatlo, no, kumbaga, nalilesen yung socialization. So, yun po yung mga palatandaan na dapat kailangan bantayan po sa mga kabataan, no, when it comes to using the gadget or kaya naman po itong tinatawag natin na internet or screen addiction. No? So hindi lamang siya sa mga kabataan but as well as kinakailangan din bantayan ng mga magulang at syempre kami din pong mga guro. Malaking tulong sa atin kung tutuusin. Yun yung naging pinakang solusyon para yung pag-aaral natin ay hindi na sacrifice, di ba? At we made use of a lot of platforms in order to continue with our education. Dapat may parental guidance pa rin. And then, hindi naman masamang pagsabihan sila, but in a way that they won't get offended. Hindi sila magagalit. Kasi, do you notice that young people nowadays are so, very matapang to be matapang towards people. Bine-blame nila sa mga tao, halimbawa mga jowa nila. Nagkakaroon sila ng doubts because of what they watch. No? So those things. So this exposure is something that we cannot, control at all. It's inevitable because it's the trend. It becomes our big help. To me personally, para sa akin kasi, ang gusto ko lagi ma-maintain peaceful atmosphere sa bahay para hindi pati ma-provoke ang mga kabataan, lalo na pag pinagsasabihin ko sa paggamit ng gadget. Kasi yun yung gamit sa pag-aaral. Hindi pwede sa inyong walang cellphone, di ba? So, ang sinasagot nila, may sinasagutan po kami, may 80 po kami. Yung task ninyo, di ba? Assessment task, which actually is being graded more than your examination. So, siguro yung manner lang ng pagsasabi. Kung paano mo sinabi dun sa batang pinagsasabihin mo, ganun din babalik sa'yo. Kasi they answer back na. They answer back. They reason out. And because parents have already changed, in a sense, gusto nilang maintindihan, bakit ka ginabi, bakit ka cellphone ng cellphone, bakit ka gadget ng gadget. And so they answer back. In a way, na kung minsan, binabalik lang nila the way they've been asked. So that is something that we also have to consider. Yung pagiging authoritative ng matatanda, gone are those days. Kaya sinasabi nga nila, ang ibang-iba raw ang kabataan. Pero hindi dapat mawala yung authority ng parents. Sila at sila pa rin yung dapat na magbigay ng mga tawag natin house rules. Maraming parents din ang nakakausap ko, ibang tao. So, minsan, ayaw na nilang maging anong tawag natin doon? Magpatulong sa bahay. Kasi daw, talagang things are so left alone to them. Everything. Hindi na daw marunong mag-household chores ang mga bata ngayon because of gadget. Kahit daw mag-assign ka na ngayon ng halimbawa, o ikaw sa tanghali, siya sa gabi, ang maghuhugas ng pinggan, nawawala na daw ngayon yung gano'n, no? Ang mga digital devices
ay isang magandang instrumento na nagdulot ng marami at magandang pagbabago. Pero kapag napabayaan at nawalan ng maayos na sistema kung paano ito dapat gamitin ng tama, ay maaari itong makasama sa iyong mental at pisikal na kalusugan.